Good day, everyone. Good day, Doc Gladys. I'm Rowena Chimon Santo. Hinalawod Panek Epic. Epiko ng mga Bisaya. So before I tackle the elements of story, so I have a short video for this story. Hinilawod. Ipinag-utos ni Kapitan ang hari ng mga Diyos at Diyosa na ang magandang diwatang si Alonsina ay ikasal pagsapit niya sa edad ng pagdadalaga. Maraming makikisig na Diyos sa iba't ibang bahagi ng daigdig ang naghangad sa kanyang kamay, subalit silang lahat ay nabigo dahil si Alonsina ay umibig at nagpakasal sa isang mortal na si Datu Paubari, ang pinuno ng Halawod. Dahil dito'y nagalit ang mga manliligaw ni Alonsina at nagkaisa silang gantihan ng bagong kasal. Binalak nilang sirain ang Halawod sa pamamagitan ng isang malaking baha. Mabuti na lamang at nalamin ni Suklang Malayon, kapatid ni Alonsina, ang maitim na balak ng mga nabigong manliligaw, kaya't ang magkabiyak ay nakatakas patungo sa isang mataas na lugar, kaya't sila'y nakaligtas sa baha. Bumalik lang sila nang napawi na ang baha. Tahimik silang naninirahan sa bukana ng ilog Halawod. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagsilang ng tatlong malulusog na sanggol na lalaki si Alonsina. Labis-labis ang kaligayahan ng mag-asawa sa pagdating ng kanilang mamunting biyaya. Pinangalanan nilang Labaw Dungon, Humadapnon at Dumalapdap ang tatlong sanggol. Ipinatawag nila agad si Bungot Banwa, ang iginagalang na pari ng kanilang lahi, upang isagawa ang ritual na magdudulot ng mabuting kalusugan sa tatlo. Nagsunog si Bungot Banwa ng talbos ng halamang alanghiran na sinamahan niya ng kamangyan at saka inialay sa isang altar. Pagkatapos ay binuksan niya ang bintana at sa pagpasok ng malamig na hangin mula sa hilaga, ang tatlong sanggol ay biglang naging malakas at makikisig na binata. So, let's proceed to table of contents. Summary of the story, setting, character, plot of the story, point of view, theme, and moral. So, this story is talk about the Visayan people, epic. So, it is the mythology of the Visayan people. They have their beliefs, traditions, and it includes the goddesses and love. So, Humadapnon is son of Alonsina o Launsina. Datu Paubari as a mortal Datu, and Humadapnon is one of their three sons. When Humadapnon travel, then he met the husband of girl. So in that case, he talked about nagmalitong yawa that he wants to marry that woman to be his wife, but Sanggayan is not approved because nagmalitong yawa is her wife. So nagmalitong yawa in their place. She's the most beautiful girl that place. So she is one of the goddess, and his husband is goddess of Kadiliman. Alonsina as Launsina is the goddess Eastern Sky. So Alonsina, the malitong yawa, is a sister. So she possesses power immortally, and her actions have significant impact of this man. So Namalitong yawa is a beautiful girl like Alonsina. So Datu Paubari is a respected and powerful man
leader in their community. So he plays a role in the story as Humadapnon sets out with his journey. So Humadapnon is one of the son of Datu Babari, but he set or he gave the Humadapnon a challenge si Datu Paobari sa iyang mga anak para matest niya kung unsa ka isog, kung unsa ka matatag o mabuhi ba sila kung sila ra. So siya ang nag-create sa challenge Humadapnon through the epic. So siya ang nag-challenge niya para matest kung unsa siya kakuan, unsa siya kaisog, kung asa siya dapit weak, or makaya ba na niya tanan ang mga challenge gipanghatag, to test as their self. So this story is talk about the three sons of Datu Paobari and Launsina. So they are the three sons of makisig, malakas, at matapang. So pinanganak silang ganun. So pagkaanak nila nano din sila silbi nagpalina yung papa og kanang mga angay gamiton or then gibutangan og kamangyan. So kamangyan is known as in Bisaya. So as a Bisaya magpalina tag example ng palintag pokot or unsa to palinaan. So butang jud to siya kamangyan. So silbi mo na siya tradisyon nila, beliefs nila para makuan ng ilang anak silbi budako nga makisig, matapang at like kusgan sila sa ilang kusgan sila once nagdako sila, kusgan sila makaya nila tanang challenge sa kinabuhi. And then so sila ang goddesses or demon gods sa ilahang place, like sa kung diin sila nagdako o diin po nagdako ang ilang mama. So sa Eastern Sky Huminudo before sila nakasal ang kaning three goddesses, they've been through a lot of challenge. They've been suffered, they've been sacrificed to para makamit nila ang ilang goal or ang ilang future, like gusto sila makaasawa na. So they want to challenge, or they've been in fight, or they've been in sacrifice nila tanan, like family nila or friends nila or unsa nila i-sacrifice nila tanan para lang mabuhat nila ang ilang gusto, or para lang makapiling nilang taong mahal nila. So these three goddesses is they've been so use their mindset, ginamit nila yung ginamit nila yung utak nila tsaka yung puso nila to survive that challenge na binigay sa kanila or napagdaanan nila bago nila makamit yung mga matataas na like makamit nila yung buhay na meron sila ngayon. So Labao Donggon and Sarangayon. So Labao Donggon is son of Datu Paobari, that he has two wife and he has two men's child. So Labao Donggon and Sarangayon had a fight because, as I said, gusto ni Labao Donggon na mapangasawa sina nagmalitong yawa, pero di mo sugod si Saragnayon kay iyahan namang asawa. So di na siya pwede kay naasawa naman niya. So wala gihapod mo give up si Labao Donggon. So gihagit siya og fight challenge, like mag-away silang duha. So if kinsay mapildi, so if kinsay mapildi nilang duha,
motoy ka ng I mean if kinsay madaog nilang duha motoy mapangasawa ni namulitong yawa, but Labaw Donggon failed because nagbalitong yawa is goddess of goddess of evil. So goddess siya ng kadiliman. So he has a power. So yung power niya is malakas. But tinulungan siya hinanap kasi siya ng mga anak nila. So hinanap siya ng dalawa niyang anak, and then tagpuan nila yon yung si Sarangayon. Tapos tinanong ng anak kung at sinabi ng anak na pakawalan si Labaw Donggon kasi nga iuwi nila sa kanila, pero hindi niya pinakawalan kasi nga hindi siya naniniwala, like hindi basta-basta ganun yung ginawa ni Labaw Donggon kasi nga he fight that tugmalatong yawa kahit naasawa na siya ni Sarangayon. Nakipagsapalaran pa rin siya para makuha yung babaeng gusto niya at babaeng maganda para sa paningin niya. And then it comes na hinagit din as a challenge din, and then natalo pa rin. So umuwi sila sa kanilang ina, and then nag-ano sila ng advice. So yun ng advice ay kung paano nilang papatay si Sarangayon. So ayun na nga, nagawa nila yung nakapatay nila yung baboy na saan galing yung kapangyarihan ni Saragnayan. So ayun, napatay nila, and then uwi nila sa bahay si Labaw Donggon. So si Labaw Donggon din ang gayon ang isa niya sa mag-asawa niya. And yun nga, si Labaw Donggon kasi naghanap siya ng magandang babae na para sa kanya, tapos papakasalan niya din. And then ayun nga, bago siya magpakasal, so nagpunta muna siya sa bahay ni Labaw Donggon. Ayun, dumaan pa siya sa mga challenge, dumaan siya sa mga pagsubok para na makuha niya yung babae. Kaya yun, tagumpay din siya. Naging asawa niya din si Anggoy Darongon. Nabasa ko si Labaw Donggon namatay siya kasi nga nag-sacrifice siya sa ini-sacrifice niya yung buhay niya para mabuhay lang yung mga tao. Like, so bravely unloved, from the bravely unloved. So si Labaw Donggon, tao, like may paki siya, kaya yun yung ginawa, kaya siya nag-sacrifice. So yun nga sinabi ko. This story is talk about the love, sacrifice, adventure, challenges, their traditions, their beliefs. So, lahat ng yan, kaya nila i-sacrifice para lang sa mga gusto nila. So, this story is talk about love as a sacrifice. Before you commit the magandang buhay, or before you commit your goal, you need to be in challenge. If in this point, if you survive this challenge, so you're the one for that girl, or for that position, or for that goal of life na nakomit mo. So these people they have the glory, they have the kabaitan, they have the generosity, they have the respect their culture, their beliefs, their traditions, and they do it. So sinabi pa lang love, family. So love, this story is composed of love. Nagmamahalan like sa mama at papa ni, like si Alonsina at si Dato Paubari. Sila talaga yung unang nagmamahalan, at nagbunga sila ng tatlong anak, si Humadapnon, Dumalapdap, at si Labaw Donggon. Their family, ginawa na yung family. Nagbuo sila ng family. Their family is happy. But it turns out na maghahanap pa rin like ni Paubari. Hindi pa rin siya kontento. Gusto niya pa rin maghanap ng ibang asawa.
So, cultural nila, ang traditions nila is cultural. Pupuntahan nila yung babae. Siyempre, lalaki sila. So, pupuntahan nila yung babae sa bahay, haharanahin nila, and then kung anong challenges na ibibigay ng mga magulang nila or yung mga tao na kapaligid sa kanila or mismo yung babae na nililigawan nila is bibigyan sila ng challenge para lang makapasabi, karapat-dapat siya sa akin. Kung hindi, karapat-dapat sa kanya o ganun. The moral lesson is you need to sacrifice. You need to sacrifice. So, loyalty. You need to be loyal to your husband, family. Hindi ka lang magsinungaling sa kanila kasi nga, sabi sila ng totoo kahit nag-commit na sila ba dunggo ng kasalanan, yun pa rin yun. Pinatawad pa rin siya. And accept pa rin siya sa dalawa niyang asawa. Dahil yung dalawang asawa niya is pareho lang daw yung binigay niyang pagmamahal. So, basta yun, lahat. Characters belongs loyalty, courage, and love. Because they have their loyalty, they have real courage, they have respect each other. So that